Sabi dito sa videong panonoorin natin ngayon mga tol, no, mula kay PHTV, no, tagapagsalita daw ng Chinese military, pinayuhan ang Estados Unidos na wag daw tulungan ang Pilipinas. So anong gagawin, no? Hahayaan na lang silang maghari. Ganun mga tol, no? So ito ang ating bibigyan ng reaction video mga tol. Ito nga pala ang disclaimer, no? So ito ang ating bibigyan ng reaction video and commentary mula rito sa channel ni PHTV. Bago natin ito simulan mga tol, syempre inihikayat kita, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng talakayan, usapan, komentaryo at reaction, huwag mong kalimutan din mag-subscribe mga kapatid. So huwag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Iniulat na pinayuhan umano ng isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China ang administrasyon ni US President Joe Biden na huwag nitong tulungan at ipagtanggol ang Pilipinas kapag nagkagulo sa South China Sea. Pinayuhan ni Senior Colonel Tan Kefei ang gobyerno ng Estados Unidos tungkol sa Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas at sinabi na sasayangin lang ng Washington ang military resource nito kung tutulungan ng bansa ang Armed Forces of the Philippines. Ooh. Kung totoo man mga kapatid, malamang hindi nila naiintindihan ang nangyayari sa mundo. Sasayangin ng US, ng Washington ang military resource nito. 'Di ba mga tol? Alam nyo, pagdating sa mga ganitong usapin, ewan ko kung naiintindihan ba nila, no? Pagdating sa mga ganitong usapin, 'di ba? Talagang pinopondohan 'yan at handa silang maglabas ng malaking pondo para makuha nila yung interest nila. 'Di ba? Halimbawa na lang sa ibang bansa o sa isang bansa na merong interes sa kanilang sariling bansa, sa soberanya nila, handa nilang pondohan 'yan. Meron silang interes para mapalago lalo yung kanilang ekonomiya. Popondohan nila 'yan para diyan. May interes sila para sakupin ng isang bansa, popondohan din nila yan mga tol. Ngayon ano ba interes ng Amerika? Interes ng Amerika, manatili silang on top. Siyempre, ang interes nila, pigilan itong China sa paglago palalo, sa pagsakop ng iba't ibang mga teritoryo. So interes din nilang sarili yon, popondohan yan. Hindi nila popondohan yan dahil lang sa interes ng Pilipinas tapos wala lang sa kanila yon, di ba? Kaya nga sila tumutulong para pigilan yung China sa pagpapalaki nila, sa pagsakop ng iba't ibang mga isla pa, sa pagsakop ng mga teritoryo pa, saka sa pagpapaunlad pa. Dahil natatakot din ng US baka pag hinayaan nila ang China, dumating ang isang araw na ungusan na sila, no, nalamangan na sila at China na ang nagdo-dominate sa mas malaking bansa, di ba? Mas malaking sakop nitong mundo. So yun ang interes ng ang Amerika na napapakinabangan din naman ng Pilipinas dahil ang interest naman natin mga tol makuha natin yung talagang atin, makuha natin yung tawag dito, yung ating mga dispute o mga teritoryo dito sa West Philippine Sea at meron din naman tayo mutual treaty, di ba? Na kaya kailangan din sundin yun, no, ng Amerika at popondohan talaga nila yun. Binanggit na nasabing Chinese official ang pag-abandona ng Pilipinas sa commitment nito na tulungan ang Amerika sa giyera laban sa terorismo sa Iraq noong 2004 at para sa kanila, hindi umano ito katanggap-tanggap bilang isang kaalyado. Idinagdag ni Tan Kefei na hindi umano nararapat na ibuwis ng Washington ang buhay ng kanilang mga sundalo para lamang sa Pilipinas dahil ang bansa ay hindi umano maaasahan at marami din umano mga Pilipino ang ayaw sa mga Amerikano. So anong gagawin ng Amerika? Hayaan na lang nila na maghari-harian ng incheck dito sa South China Sea. Wala naman pakialam ang Amerika sa Pilipinas kung tutuusin eh. Wala naman silang talagang pakialam dito, wala silang kung sasakupin ng incheck ang Pilipinas, actually wala naman silang pakialam diyan eh. Pero ang concern nila diyan is yung pagpapalawig palalo ng mga ng Chinese, 'di ba? 'Yun ang concern nila diyan eh. Iniulat ito
matapos sinabi ng isang opisyal ng gobyerno na sa gitna ng banta ng pagharang ng mga Chinese vessel, ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi pababayaan o tatalikuran ang mga Pilipinong nasa Ayungin Shoal. Nagbigay ng pahayag ang National Security Council Assistant Director General na si Jonathan Malaya matapos ang ginawang pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Malaya sa isang press briefing na National Task Force for the West Philippine Sea sa Department of Foreign Affairs na hindi pababayaan ng gobyerno ang Ayungin Shoal at nangako sila na poprotektahan nila ang nasabing lugar. Oo, tama. Kahit na wala tayong pondo pang tayo ng mga base natin dyan, no? Kaya ang isinadsad na lang natin dyan yung BRP Sierra Madre. Tapos yun na nga lang yung outpost natin dyan, nabubulok pa. Ay nako. Nagpatawag naman si Pangulong Marcos ng isang military command conference upang magkaroon ng isang komprehensibong aksyon laban sa patuloy na pananalakay ng China. Naglabas din ng pahayag si National Security Advisor Eduardo Año at sinabi na tinututulan niya ang panibagong agresyon ng China. Sa totoo lang mga tol, syempre Pilipino tayo eh. Kailangan nating ipaglaban kung ano yung para sa Pilipinas, di ba? Pero sa totoo lang, di ba, kung tutuusin, kung titignan mo kalagayan ng Pilipinas, no? Parang nakakaawa pa rin tayo mga tol eh. Kasi noong 1999, di ba, may mga inukupang island, etong China, nagtayo sila ng mga base militar sa mga ilan sa mga island dito. Ang naging tugon ng Pilipinas, isadsad yung BRP Sierra Madre, di ba? Bilang tugon daw. Yun yung napanood natin itong mga nakaraan eh. So, yun yung naging outpost natin kasi hindi tayo makapagtayo ng island eh. Hindi tayo makapagtayo ng mga base militar. Ewan ko, kulang na kulang ata talaga sa pondo, no? Kaya yun yung pinaka-base natin, pinaka-outpost natin. Tapos, mula nung 1999, umaandar pa yun, sinadsad lang, syempre. Mula nung 1999, lumipas na ang panahon, 2023 na ngayon, yun na itsura nung BRP Sierra Madre. Diba? Kinakalawang na, bubulok na, mukhang guguho na nga eh, diba? Tapos, pinipigilan pa tayo ng China ng puntahan yun para mag-supply. Diba? Ganun nila tayo kinakawawa, mga tol. Kaya yung dapat gawin talaga ng ating Senado, ng ating gobyerno, is palakasin pa talaga yung ating puwersa para maipagtanggol naman natin yung sarili natin at hindi tayo laging nakaasa doon sa kung ano magiging tulong na galing sa ibang bansa, di ba? Matagal na tayong malaya eh, pero kailangan pa rin natin syempre ng lakas. Sinabi ni Malaya ng insidente ay tila pagtatangka ng China na subukan ang magiging tugon ng Pilipinas tungkol sa pagprotekta sa territorial integrity nito at anya, maaaring naghahanap lang ang Beijing ng kahinaan sa posisyon ng bansa o sinusubukang sukatin ang ating commitment sa mga Philippine troops na nasa Ayungin. Sinabi rin niya na nandito ang gobyerno para tiyakin ang sambayan ng Pilipino na batay sa utos ni Pangulong Marcos ng ating tugon ay dapat na consistent na hindi natin isusuko kahit isang pulgada ng ating teritoryo. Yes. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng People's Liberation Army na handang tumiwalag ang libo-libo mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party kung magdedeklara ng giyera si President Xi Jinping sa East o South China Sea. Ganun? Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng giyera sa mga kalaban nito dahil sasayangin lang umano ng Chinese President ang mga nakamit na tagumpay ng kanilang bansa, lalong-lalo na sa kanilang ekonomiya. So hindi confirm yan mga tol, no? Kasi hindi natin alam kung sino nagsabi doon, hindi naman daw pinangalanan. Pero anyway, kung totoo man yan mga tol, na sinabi yun, natitiwalag sila, hindi natin alam mga tol, baka kasi maparusahan sila dyan sa China dahil treason sa kanila yun, no? Hindi natin alam kung totoo mga kapatid. Pero kung totoo man
no? Sa tingin niyo ba sasayangin lang ni Xi ang nakamit niyang mga tagumpay kung ilalaban niya to? Kasi talaga makakaapekto to sa ekonomiya nila. 'Di ba? Kung makikipaglaban siya sa Estados Unidos, makakaapekto yan kahit papaano sa ekonomiya nila, 'di ba? At saka yung mga pinag-aagawang teritoryo, baka mas lalong hindi nila mapasa kamay. Kasi kakastiguhin malamang sila ng international community dahil sa ginawa nila, no, na patuloy na pag-aangkin nitong mga nasabing teritoryo kahit naman alam ng buong mundo hindi kanila yan. Sila lang nga daw ang bukod tanging bansa na nagki-claim niyan, na nagsasabing ganyang kalawak yung teritoryo nila, 'di ba? Talagang malaking impact sa kanila 'yon. Idinagdag ng Chinese official na wala umanong magandang maidudulot kung makikipaggera ang People's Liberation Army sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa Estados Unidos, at magre-resulta lang ito sa pagkamatay ng libo-libo mga Chinese. Saka yung mga sundalo ng Amerika, yan, sabak na sa labanan yan. Hindi yan mga baguhan lang. Pag nakikita ko yung mga PLA nila, parang binatilyo pa, mga bata pa, wala pang kamuwang-muwang, wala pang no? Puro training sila. Oo, sige, magaling sila sa training. Pero dun sa actual kasi, dun nag-iiba eh. 'Di ba? Unlike dito sa mga sundalo ng Amerika, talagang mga yan, subok na yan, mga may karanasan na talaga sa totoong labanan yan, hindi puro training lang yan. Etong sundalo kasi ni Xi Jinping, subok na to sa training eh. 'Di ba? Pero sa sa totoong laban, ewan lang natin. Tumangging pangalanan ang nasabing Chinese official upang maproteksyonan ang kanyang sarili laban sa Communist Party at sinabi na handang mag-aklas ang Chinese military upang pwersahang alisin si Xi Jinping sa kanyang pwesto. Yan, no? Ito yung mga matatandang may mga katungkulan na dyan, general. Tumanda na lang yan sa training eh. Hindi sila yung mga veterans talaga, yung katulad sa Amerika, sa Pilipinas, di ba? Ibang mga general dyan, veterans na dati sila yung mga nasa field na ikipaglaban. Di ba ngayon sila na yung commander? Kasi may pinagdaanan na sila eh. Pero itong mga commander ni Xi Jinping, tumanda na lang sa training to eh. Hindi pa ata napapasabak to eh. Iniulat ito matapos sinabi ni Defense Chief Gilberto Chodoro na mahigpit na binabantayan ng Pilipinas ang Taiwan sa gitna ng isang posibilidad na pagsalakay ng China sa nasabing isla. Sinabi niya na ito ay isang bagay na patuloy nilang minomonitor araw-araw at umaasa siya na bababa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagbigay ng pahayag si Chodoro sa mga reporters matapos siyang tanungin kung naghahanda ba ang Department of National Defense sa isang posibleng pagsalakay ng komunistang bansa sa isla ng Taiwan. Hindi natin kailangan paghandaan yun. Kailangan maghanda lang dyan DFA, Department of Foreign Affairs. Diba? Yung mga tutugon dun sa saklolo para sa mga kababayan nating maiipit kung sakasakaling sumiklab yung kaguluhan dyan. Pero para makialam sa kanilang problema, internal problem daw nila yon. Diba? Wala naman tayong problema sa Taiwan eh, diba? Hindi na sinasabi ng ating mga mambabatas eh. Diba? Wala tayong dyan, wala tayong claim dyan. Wala tayong mutual defense treaty din sa bansang Taiwan, diba? Sinabi niya na unang-una sa lahat, kailangan nilang magsagawa ng assessment kung ito ay mangyayari man o hindi. Gayunpaman, patuloy silang nagpaplano sa lahat ng mga contingencies, hindi lamang sa isang flashpoint sa pagitan ng China at Taiwan, kundi sa anumang eventualities na makakaapekto sa ating bansa. Noong nakarang buwan, iniulat ng Reuters na sinabi umano ng Defense Ministry ng Taiwan na 8 Chinese aircraft ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at ito ay sa gitna ng mga ginagawang panggigipit ngayon ng China sa demokratikong isla. Ang China na hindi kailanman tinalikuran ang paggamit ng puwersa upang maibalik ang Taiwan sa pagkokontrol nito ay nagsagawa ng mga pagsasanay sa paligid na nasabing isla na kung saan ito ay agad na ikinagalit ni Taiwanese President Tsai Ing-wen. Inaangkin ng China ang Taiwan bilang sarili nitong teritoryo sa kabila ng matinding pagtutol na nasabing isla
At sinabi ng Taiwanese government na handa nilang protektahan at depensahan ang kanilang soberanya laban sa komunistang bansa. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong napanood natin? May tagapagsalita daw ng Chinese military, no? Nagbibigay ng payo sa United States na huwag tulungan ng Pilipinas. Alright mga kapatid, pwede kayo mag-comment sa ibaba. Pwede nyong i-share ang inyong opinion at saloobin mga tol. Samahan ninyo lagi ako sa pagbibigay ng reaksyon. Pwede tayo mag-usap, no, sa comment section. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.